na tinatawag na centering or hakot day. Okay, so paano tayo nag-come up sa ganito? Last Saturday, kami ni Sir Miko, may meeting kami sa Shangri-La. Nung naglalakad kami pabalik, galing sa Shangri-La papunta rito, tatlong networking yung madadaanan mo eh. Yung una, yung Health Up, yung kay MJ Lopez. Tapos Salveo. Tapos tong atin. Same pattern, Saturday. Dinaanan namin, napadaan. Di kami pumasok baka isipin nyo. Ano pa kami, nag-training pa eh. No? Hindi, napadaan kami kasi glass naman. Kita mo walang tao sa Health Up, walang tao sa Salveo. Tapos pagdating sa atin dito, sa Saturday din, ganun din, konti lang yung tao. So ngayon kung titignan nyo, dati, di ba nung nasa previous company pa tayo, pag Saturday, pag malate ka lang ng konti, wala ka nang mauupuan. Puno na, puno yung labas, puno yung sa hallway, tatayo ka na lang, mapapakinggan mo na lang yung boses, di mo na makikita kung sino yung nagtutok. Diba? Tapos maaga pa lang, naglalagay na agad ng mga bag sa upuan para ma-reserve na agad yung mga upuan. Ganun katindi yung kultura dati, wherein pag nadala mo sila ng Saturday, mataas ang rate ng pagpapapayin kasi ang dami nga eh. So ramdam ng tao, yung dami, ayoko magpaiwan, ayoko magpahuli. Alam niyo yung term na FOMO, fear of missing out. So ayaw ng tao. Itong FOMO ginagamit to na term pang marketing din to. So ngayon ayaw nilang na nilileft out. Talagang sila. Ngayon, ang nakita nating nagiging challenge as of the moment, marami sa atin kasi walang pinagdadalhan talaga. Ibig sabihin, walang pinagdadalhan ng tao kung saang event. Kagaya kanina si Ate Lina, may bisita siya. Mapalad na lang na bakante ako kanina kaya nakausap natin. Pero every time na magdadala kayo ng bisita, ganun, sa palaran. Kasi wala kayong specific event na paglalagyan sa kanila. Ang iba nahihiya pa sir. Nahihiya o mag-approach. Andito ako, pwede ako makalapit. Pero iba dito sir. Tama yan. Wherein yun yung naging strength natin sa side quest, di ba? Kasi invite nyo sila, hakot nyo na agad sila dun sa event natin. So ngayon, ibabalik natin yung ganong culture, yung centering. Kaya sa Saturday, actually, kanina in-upload na, kaya lang may pinabago sa poster natin. So malapit, mamaya-maya upload na yun. So magkakaroon tayo ng activation day. Yung activation day, centering to. Now, what's the importance of centering? Bakit kailangan may centering? Kasi sa ibang grupo dati ng networking, may centering day talaga na tinatawag. Halimbawa, isang grupo, may sarili silang centering day. Isang grupo, may sarili silang centering day. Ngayon ang gagawin natin, standardized muna yung centering day. Standardized sa buong company muna. Okay, so ibig sabihin, ang centering day natin Saturday. So why centering is important? Tatlong ilang yung tandaan nyo. Number 1, education. Kasi through centering, na-educate kayo. Nakikita nyo kung paano yung tamang flow ng pagpipresent ng business. Kasi may nagpipresent ng business eh. Diba? Sino yung magpipresent sir? Kami, mga founders ang magpipresent ng business. So I think sa Saturday si Sir George. AI forum sir? AI forum nga yun. AI forum siya. So ang program, 5 p.m. product presentation, tapos 7 p.m. AI forum na. Pero yung AI forum na pati kung mindsetting sa business, nandun na rin. Kaya mataas ang rate ng conversion natin yan. Kasi founder, tapos may sharers pa. Kaya yung kung paano yung sisel talaga, ganun ang gagawin natin. So una, education. Para alam nyo kung paano i-discuss. Lagi mong napapakinggan, mas tumatalas yung isip mo. Pangalawa, energize. Diba? Educate, energize. Bakit kailangan ma-energize? Kasi imagine niyo sa isang buong linggo, panay hataw eh. So yung ganun, mararamdaman mo yung spirit. Diba? Na uy, iba pala yung company talaga. Then pangatlo, ito yung pinaka-importante sa centering, escort. Kailangan may ini-escortan kang guest every time may centering. Sa past company ko, napalaki ko yun pag Saturday, puno talaga. To the point na wala kasi kaming parking doon. Sa kalsada nagpa-park. Nakaklamp yung mga sasakyan. Pero napupuno namin yung lugar. Ang turo ko sa kanila, mortal sin. Ibig sabihin ka, rumal-dumal na kasalanan. Pag nag-centering ka, nag-Saturday ka, tapos wala kang bit-bit na bisita. Kaya ang mindset ng lahat, kailangan may bisita ako. Imaginein mo, you have 6 days. Mula Sunday pa lang, pwede ka na mam-prospect. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 6 na araw. Habang ginagawa nyo yung online, gawin nyo pa rin yung offline na mangkuha kayo ng iimbitahin. At pangalawa, hindi lang naman yung offline yung pwede nyo gamitin to invite eh. Kahit online, pwede nyo rin magamit to invite eh. Basta ang goal lang, makadala kayo dito ng at least 2. Dati, nung kapanahunan namin sa network, talagang kami, bulihan kami, binubuli namin yung walang bisita.
Diba? O ikaw, ilang bisita mo? Talagang nagiinisan kami. Kaya talagang napupush kami may bisita talaga. 6 days. Kaya pag wala kang bisita ng Saturday, may kulang ka sa ginagawa mo. Kasi 6 na araw na yung ginamit mo to invite someone. Ngayon, tignan mo kung meron tayong ganung event, di ba ate? Yung mga invite mo, may paglalagyan ka na. Doon pa lang makikita nila. Tapos sa Saturday, magkakaroon tayo ng mga magsasalita si Nika dyan. Congratulations for purchasing executive package. Kaya pag naririnig nyo, oh, tignan mo, may nag-executive, may yung mga kausap nyo ngayon. Tapos after nyo silang i-invite, ang dami nyo kayo isa sa may pinakamalaking workforce dito Ibig sabihin, yung puwersa, kayo pinakamalaki So, kahit tigdadalawa lang kayo, pag binilog nyo na yon, tapos na. Pag minam nyo na yon, tapos nandyan din kami, umiikot-ikot. Tulong kami makipag-usap dun sa mga prospects nyo. Diba? So, yun pa lang, napakalaking advantage na sa inyo. Kaya i-maximize nyo yung activation day. Okay? So, yung activation day na to, buong linggo, diba? Magagather ka. Tapos, pagka-attend nila, meron na akong binigay kay Aldem, ikaw na lang mag-share ng dem nung kung paano nilang i-maximize yun, kung paano sila makaka-invite. Meron na rin akong script for invitation ng activation day. So, nandun na, kompleto na may script na. Tapos, ang maganda rito, pag attend nila, tama-tama Saturday, yun yung timing. O, di ba, activation day. Uy, tama-tama, sa Monday, meron kaming Clarity in Activation series. O, kaya pag nag-register ka na ngayon, pwede ka nang maka-attend sa next batch sa Monday. Pagka nag-go sila, di pasok. Pag hindi, sabi mo, ganito na lang, sa Monday, afternoon, punta ka na kaagad para by 7 p.m., kabisado nyo ba yung Clarity and Activation series? Yes. O, yung module 1, Sino nag-handle? Module 2, every Wednesdays. Module 3, Strategic Connection. Session 4, Conversation that Converts. O, diba? Sir Miko, ma-explain nyo na. O, ito kasi, ang pwede nyo gawin, may tinuturo ako ngayon, LSS. Learn, shadow, supervise. Learn, shadow, supervise. Anytime na may bagong join, learn ka ng 1 week. Ibig sabihin, ang pinakaunang obligasyon mo, maatinan muna yung Clarity and Activation series. Alam nyo, ang dami nyo. Alam nyo na nakikita ko sa inyo, yung dami nyo hindi kumakapal, nababawasan pa. Ibig sabihin, wala kayong nadadagdag ng mga bagong leader. Kaya pag may nakuha kayo, kasi tignan nyo ito yung nagiging problem natin kung purely online nyo lang gagawin. Tanong ko, sino dito yung mga nakapagpa-pay-in na? Mula nung nag-umpisa, Halos na. lahat kayo. O syempre, matik. Ang tanong ko, lahat ng napapay-in nyo, naging leader ba o naging customer nyo lang? Di ba? Nag-associate man yan, nag-builder man yan, nag-consultant, director, kahit executive pa yan, ano nangyari sa kanila? Nabentahan pa rin. Hindi naging leader. Ibig sabihin, hindi nag-work. Kaya ito, yung LSS natin, learn. 1 week, pag-join. Pag-aralan mo yung Clarity and Activation. Tapos after that, shadow. Yung shadow, 3 weeks. Sabihin mo, 3 weeks. Lahat ng bisita mo, dalhin mo kung kakausap. So 3 weeks mo siyang, pero dapat shadow ka. Dapat nandiyan ka. Pag wala ka rito, hindi ko kakausapin yung, guest mo. Diba? So kung gusto mo makaligtas sa pakikipag-usap sa kanila, ako kakausap. 3 weeks niyang gagawin, tatabi ka o makikinig ka. O makikinig ka na makikinig. Pag nangyari yun, edi matututo ka na rin. So 1 month na, 1 week, learn. 3 weeks, shadow. O tapos after that, supervise na lang. Anong gagawin mo? Every Saturday, tutulungan na lang kita every Saturday na lang. Ako na yung magmamam sa mga invite mo dito. Magmi-meeting sa mga invite mo. O diba? Ganun lang kasimple. Learn, shadow, supervise. Kasi Yan yung kanina, nangyari. sir, no, di ba sir, ang invite ni Lina, dapat associate lang yan, tama? Yun kasi talaga yung pinag-usapan. Pero dahil nga, nakausap ni sir, nakausap ko rin. Oo, tsaka kung nakita niyo yung way ng presentation ko sa kanya kanina, talagang Builder, tapos tinanong ko sa kanya yung business niya Tapos hinimay ko Kaya nga, ang pakikipag-usap, huwag kayong umasa sa script. Script is just there to guide you. Yes. Guide lang yun, para alam niyo yung flow. Pero dapat, based sa kausap nyo, iba-iba, kagaya yung narinig mo yung mga questions ko sa kanya kanina, di ba? Inumpisahan ko sa question na, magkano yung, kasi may loto, di ba? Magkano yung kinikita nyo sa loto, ma'am? So, every 20,000 daw, 1,000 yung kita niya. 5%. So, alam ko na kung saan ko dadalihin.
Dito po, pag naka 20,000 kayo, dito nga maka 17,500 lang kayo na taong kinausap, may 3,500 na agad kayo. O, di doon pa lang, na-hit mo na yung point niya. O, pagka hindi ganun yung skills, mahirapan. Kaya kayo, huwag kayong magreklamo kung walang income. Ibig sabihin, wala pa kayong skills. Kung magaling ka, ba't wala kang income? O, hindi mo pwedeng sabihin, sir, magaling ako makipag-usap. Hindi pa yun. Hindi lang porkit magaling ka mag-present ng business. Diba sabi ko nga, talking is different from communicating. Iba yung pakikipag-communicate sa pagsasalita. Kaya kayo i-develop nyo pa. So ito, patuloy na patuloy at tinan nyo to. Yung ano natin, session natin. Makakakuha at makakakuha kayo. Tapos yung mga may invite nyo, yun na rin yung mindset nila. Alam na nila kung saan dadaling event sa activation day, di ba? Every Saturday, kailangan maka-invite ako. So, nauna ko na kayong sabihan. Wednesday pa lang ngayon, mamaya pa magpo-post ng bulletin sa bulletin. Kaya mauna na kayo. Okay? When I say mauna na kayo, mag-umpisa na kayo mag-invite. Ang dadali dito. Tapos yung iba, side quest. O pwedeng after ng side quest. O, bukas sama ka sa akin sa office. Diba? Lutong-luto na yun. Na side quest mo na, nadala mo pa rito sa office. O, kaya yung ano natin sa side quest, yung Google form, may ano yun na hindi pwedeng papapill upin nyo lang. Fill out, hindi pwedeng ganun. Kailangan kinakausap nyo sila habang fini-fill out nila. O ano pinaghahandaan mo, graduation, future, or hindi mo pa alam. Marami kasing student ngayon, alam mo ba, future, graduation ng pinaghahandaan, hindi yung future nila. O habang nag-fill out, kinakausap nyo para bago pumunta sa last question, naka-mindset na sila. Aralin nyo yung tanong, huwag yung gagamitin nyo lang yung binibigay sa inyong tools. Diba ang mga police, may practice shooting yan eh. Hindi naman pwedeng binigyan ka ng service firearm, gagamitin mo lang pag may labanan na, hindi mo alam kung paano. Hindi mo natitipa kung paano gamitin. Diba? Dapat, before yung laban, yung armas nyo, ginagamit nyo na, hinahasa nyo na. O kaya very important to, yung ginagawa natin para makakuha kayo. Diba? Makakuha kayo ng para sa every Saturday. Kaya prepare nyo yan. Kaya maganda pati yung pang ano natin sa kanila. Tama-tama yung Saturday para may pang Monday agad na clarity and activation. So, meron na tayo. Kakapal na tayo dito sa office. Kasi yung napansin ko, yun ang nawala eh. Dahil naging pure online tayo eh. Tandaan nyo, ang online and offline, hindi options yan. Hindi pagpipilian yan. Kailangan parehas kang marunong at magaling dyan. Hindi magkakontrapelo yung dalawang yan. Magkasama yan. Bakit? Kasi yung online mong nakausap pag umuwi ng Pilipinas, OFW, anong gagawin mo? Kailangan ma-convert mo sa offline yun. Yung offline mo kausap, lagi mo bang kasama yan? Hindi naman eh. Saan mo kakausapin yan? Oh, kaya magka-partner yung dalawang yan. Kaya itong tinuturo namin sa inyo, yung activation day, wag niyong isipin na para sa mga offliner lang yan. In fact, maraming umalis sa Ascendra kasi ang thinking nila yung Ascendra pang onliner lang. Hindi naman nila alam na kahit offliner. So ngayon lang tayo nagkakaroon ng programang ganito. Pero tandaan nyo, si online at si offline, partner yan. Hindi pwedeng may mawalang isa dyan. Diba? O, kaya yun, i-maximize nyo. So congratulations, at least kayo yung unang nakaalam itong sistema natin. Yan ninyo ha, share nyo sa mga group nyo para at least Goal natin ay at least makadala